Kumusta mga kaibigan at kapwa ko mangingisda? Narito na naman tayo para sa ating lingguhang forecast ng huling isda. Ngayong araw, 28 ng Nobyembre, 2025, may kakaibang hatid ang panahon na maaaring maging susi sa inyong panghuhuli. Huwag kayong bibitaw dahil ihahayag ko ang mga sikreto kung paano nyo mapakinabangan ang mga kondisyon ng panahon at buwan para sa isang masaganang huli. Kahit pa may pag-ulan. Prognosis sa mga uri ng isda at mga taktika sa pangingisda. Para sa araw na ito, nais kong pagtuunan natin ng pansin ang tatlong paboritong uri ng isda na madalas nating makita sa ating mga tubig, ang maya-maya, lapu-lapu at tilapia. Pues maya-maya, snapper at lapu-lapu, grouper, mga hari ng bahura. Saan hahanapin? Sa karanasan ko, kapag may pag-ulan o bahagyang masungit ang panahon, ang mga maya-maya at lapu-lapu ay madalas na nagtatago sa mas malalim na bahagi ng bahura, malapit sa mga istruktura tulad ng mga lumubog na barko, malalaking bato o mga bakawan. Bakit doon? Dahil nagbibigay ito ng kanlungan at proteksyon mula sa agos at pagbabago ng temperatura. Ang mainit na temperatura ng tubig na nasa pagitan ng 28 hanggang 30, that is 28 to 30 degrees Celsius ay maganda para sa kanila dahil aktibo pa rin sila sa paghahanap ng pagkain. Ano ang gamitin? Para sa mga kaibigang nagbabait fishing, ang sariwang hipon, alimasag o maliliit na isda ay napakabisa. Kung kayo naman ay mahilig mag-jigging, ang micro-jigs sa mga kulay na pilak, asul or berde ay makakahuli. Subukan ninyong mag-drift sa mga gilid ng bahura or i-cast malapit sa mga istruktura at hayaang lumubog ang inyong pain bago dahan-dahang i-retrieve. Ito, tilapia, ang pambansang isda sa tubig tabang. Saan hahanapin? Sa mga lawa, ilog at palaisdaan, ang tilapia ay palaging aktibo. Dahil sa inaasahang pag-ulan, maaaring mapansin ninyo na sila ay magiging mas aktibo sa mga mababaw na bahagi ng tubig, lalo na sa mga lugar na may damo o halaman sa tubig. Ito ay dahil sa mga insekto at maliliit na organismo na nahuhulog sa tubig dulot ng ulan. Ano ang gamitin? Simple lang ang kailangan dito. Mga tol, ang uod, tinapay, o kahit simpleng power bait ay sapat na. Kung wala kayo, subukan ng maliliit na artipisyal na insekto o fly lures. Painitin ang inyong pain sa mga lugar na may lilim o malapit sa mga halaman. Pagsusuri sa mga kondisyon ang ating theoretical base. Panahon. Ngayong 28 ng Nobyembre, 2025, asahan natin ang bahagyang maulap na kalangitan na may posibilidad ng kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat o mahinang pag-ulan sa maghapon at maulap pa rin sa gabi. Ang temperatura ng hangin ay nasa pagitan ng 25, 25 hanggang 29, 29 na degrees Celsius o 77, 77 hanggang 85, 85 degrees Fahrenheit. Mataas din ang humidity, nasa 86, 26 hanggang 88% na nagdudulot ng mainit at maalinsangang pakiramdam. Ang hangin ay magiging mahina lamang na may average na bilis na is 9 ng inat sa buwan ng Nobyembre. Ang pagbabago ng presyo ng hangin na dala ng pag-ulan ay maaaring maging dahilan para umakyat o lumalim ang isda. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa ating mga dagat at karagatan ay mananatiling komportable at mainit, nasa average na 28, 28 hanggang 29 or 29 na degrees Celsius. Ito ay perpekto para sa aktibidad ng maraming uri ng isda, lalo na ang mga nasa bahura. Ang mainit na tubig ay nangangahulugang mataas ang kanilang metabolismo at mas masigla sila sa paghahanap ng pagkain. Phase ng buwan.
Ngayong 28 ng Nobyembre, ang buwan ay nasa first quarter phase. Ito ay nangangahulugan na halos kalahati ng buwan ang nagniningning at makikita ito hanggang hating gabi. Ayon sa matatandang pamahiin ng mga mangingisda, ang first quarter ay isang magandang panahon para mangisda dahil ang unti-unting pagdami ng liwanag ng buwan ay nakakaengganyo sa isda na maging mas aktibo, lalo na sa paglubog ng araw at madaling araw. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, ang Nobyembre ay isang magandang buwan para sa pangingisda sa Pilipinas. Bagamat may pag-ulan, hindi ito gaanong makakaapekto sa pangkalahatang aktibidad ng isda dahil sa mainit na temperatura ng tubig at paborableng yugto ng buwan. Maraming uri ng isda ang aktibo sa oras na ito, partikular ang mga nabanggit natin kanina. Kaya asahan natin ang isang katamtaman hanggang magandang huli, average to good bite. Lalo na kung gagamitin natin ang tamang taktika at pain. Ang pag-ulan ay maaaring magpalalim ng isda, pero sa kabilang banda, mas magiging agresibo sila sa paghahanap ng pagkain. Kaya mga kaibigan, huwag hayaang pigilan kayo ng bahagyang pag-ulan. Dalhin ang inyong mga gamit, maging handa at alalahanin ang mga tips na ibinahagi ko. Sana ay masarap ang inyong ulam at puno ang inyong balde. Walang umuwi na nga. Kung nagustuhan nyo ang forecast na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang tips at fishing adventures. At kayo mga kaibigan, ano ang inyong mga plano sa pangingisda ngayong weekend? Ano ang inyong paboritong pain kapag umuulan? Ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba. Yan ang tunay na samahan ng mga mangingisda. Hanggang sa susunod, mga bro, ni isang kaliskis, ni isang buntot, mabuhay ang mga mangingisda.